Okay, ngayon salamat ang Ginoo. Mga kabutuan, yan ang Domingo adlaw hin pagsimba. Ada pagsimba nga tanan nga mga church, napakadto ay ra kanya-kanya nga mga church. Kaya mo man sa ito na Biblia, Hebrew doing by cheese, 25 nga ayaw na imbayain ang adlaw han pagkarosa. Parihas han ginihimo hariba. Pero singon kung may obligasyon ng church, ay ba nga mga obligasyon natin magpatuloy pagsimba, pagsunod na natin Ginoo. Ang paraan nga Biblia, mga kautuhan, anakan ginihimo nga mga pamagat magpatuloy hanggang sa wakas. Mga kapatid, magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Salamat sa Sister Milik, kadayong hapon, patuloy. Pero ang banal na kasulatan na dito sa aking Bible version, Tagalog, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na sapagkat tungkol sa mga minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nagbabahagi ng Espiritu at nakalasap sa mabuting balita ng Diyos at mga kapangyarihan sa panahon na darating. At saka naiwalay sa Diyos, di maaaring baguhin silang uli sa pagsisisi. Yaman kanilang pinakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Pero ang Bisaya ni Baktuan, ipinako iginray siyang niray Kristo, otro, akros ini. Ini nga Biblia, mga Baktuan, nag-diskutinihin ang mga dati nga mga nakakarabak Ginoo. Diba, atong panahon, damo ang mga anak ng Diyos. Nakatilawhan maupay nga mga pulungan Ginoo. Mga butang, mga orasahan, kakakon, ilang, kapayan, lugma, tanan nga mga butang naangkot habang sila'y nagpapatuloy sa Panginoon. Pero mga kapatid, mayroon sinabi sa Biblia na may panahon pala sila ay tatalikod. Hindi na sila sumusunod sa Panginoon. At ngayon, sabi ng Biblia, ang mga tumalikod daw hindi na maaaring magbalik sa pagsisisi sa Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, mayroong mga sinasabi sa Biblia na hiwalay na sa Diyos, hindi na makabalik sa Panginoon. Kaya ang huli, Hebrew chapter 6 verse 6, hindi na daw maaari sila magsisi at pagbalik sa Panginoon. Kaya ngayon, ang Biblia, kung ating iisipin, kailangan pala tayo ay magpatuloy sa paglilingkod. Huwag tayo sumunod sa kanila na tumalikod. Dahil tayo ay mga tinawag na kunay. Sa verse sa Biblia, mga kapatid, sa Hebrew chapter 10, verse 39. Pakibasa sa Biblia. Sa Hebrew chapter 10, verse 39. Tikitaan natin mga kabugtuan, mga kapatid, ang verse sa Hebrew. At sabi doon, sige, tingnan nyo ang Bible. Hebrew chapter 10, verse 39. Ang sabi doon, na kailangan daw tayo'y magpatuloy. Ang nakasulat doon na huwag tayo sumama sa mga taong humiwalay. Pagkas daw magpatuloy tayo sa paglilingkod na mayroong pananampalataya at tayo'y maliligtas. Ganun ang pagkasabi. Nakita niyo sa verse sa Biblia. Ayaw daw kita pag-upod haira, ngatin malikod.
lugod magpadayon kita, kapag alagad nga may pagtuo, kay maluluwas kita. So pa, ang verses sa Mateo 24:13, ang magpadayon, ito makatapusan, maluwas. Amen. Magpadayon. Ngayon, nadaha, katapusan. Anatong kinabuhi. Katapusan han mundo. Katapusan pagbalikan Ginoo. So, amin ito magkutang didadasi kita ang Ginoo. Nga ito katumanan nga damo talaga ang mananalikod ang Ginoo. Pero damo ang mabalik. Madaluwat mabalik, na mabalik na sa kalibutan. Pero talaga kung ang tao na pinili ng Ginoo, bisan pira kami siya mahulog. Pagtawa ko ng Ginoo, pagbabalik siya sa loob sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, magpatuloy tayo. Huwag tayo sumama sa mga tumalikod. Dahil sila ay mapupunta sa pamamahan. Alam ba natin ngayon mga kapatid, maraming nagsasabi, wala daw kabuluhan ng pagsamba. Ganon din, samba-samba, pero ganon pa rin makasalanan. Mga kapatid, ganyang mga pananalita, yan ay hindi galing sa Diyos. Alam ba natin ang Biblia, papahayag, nagsasabi, nasa nga aton, kay Jesus Christ kumaning kalibutan para luwas ang mga nakawar. Mission na natin Diyos nagpakata. Nagministeryo, diyaw, warituhin, ituhan man, ibang mga tao. Wala mga audio rin magtuwaya, iyagin patay. Namatay, katapos iyagin lubong. Nabanhaw, katulukadlaw, kataas sa kabanhaw, umalik sa langit. Nandito na yung langit, tagsaat, ngayon, mabalik. Praise the Lord. Salita mo siya ni Pablo, nakakutuan, napakadako at tinago ka natong sinuhan. Siya nahayag ang Espiritu, in pamatuhuran ang mga anghel, intuuhan din ang kalibutan, inwali ang mga nasod, nga niya kumalik ng tuhalan. Ang mission ni Kristo, para pagtaluas ang matanan na katawan. Hirgos ang Diyos mawara ka, hadala ng Ginoo. Kaya Diyos may mga warning ang mga tumalikod. Di ba sabi ng Mateo? At mabasa, 25:46, nga ang tao daw makasalanan, mapupunta at tinatawag na everlasting punishment. Pero ang mga tao sa Diyos ang papatuloy ng paglilingkod at matuwid, papupunta sa everlasting life. Ibig sabihin, kapag tayo maglingkod sa Panginoon, mayroon tayong eternal life, everlasting life. Kapag hindi ka magpatuloy, sasabihin hindi ka na maglingkod, papupunta ka sa everlasting punishment. May naparusa. Pero Satanas na atake. Na-atake aton. Diba? Itatake, mission ni Satanas, di ba kung ano kalimutan? Huwag John chapter 8, verse 44. Kung ano yung kalimutan, para panaglat, pamungkag, panluya. Pero kung ano anak ang tao, para ang tao magpatol ang pinabuhi ng katapusan. O sige mga kabugtuan, mga kapatid, si Satanas may mission. Anatong Ginoo may dagat mission. Anong mission ni Satanas? Hakalibutan. Damo ang iya na kumbinsi. Di San Cristofanon na kumbinsi. Diba? Ano nga klase nga pagkumbinsi? It ministeryo, it baga mission, maupay nga sumat ni Satanas. Diba yung Satanas masarin, it imo mga kasangkayan o mga tao lamang ang gagamitin ni Satanas. Ano sasabihin ni Satanas? Diba ang mga tao ngayon magsasabi sa atin, bakit nagsasamba-samba kayo? Wala namang kabuluhan pagsamba. Yan ay salita ni Satanas. Mawawala ang iyong pananalig sa Diyos. Sasabihin
Sasabihin sa iyo nga, sister, huwag ka nang samba. Hindi ka natatanggapin sa Panginoon dahil makasasala ka na. Yan ay mensahe ni Satanas. Diba? Marami sa atin ngayon magkakot sa paligiran. Mga atong kapitbahay o mga tao sasabihin, mga siraulo, nagsasamba-samba, walang kabuluhan yan. Yan ang misyon ni Satanas na nakaepekto ang mga tao sa kalibutan. Para ba kita magutuhan? Dalawa lang, Diyos. May Diyos sa langit, may Diyos sa lupa. Bakit mga kapatid? Sinasabi ko dahil sa Biblia, nagpapamatur ng damo ng mga iguring ay mo na ikaw huwag ka na magsamba, mas maganda dito, mas maganda doon, mas maganda ang kalayawan, para damo yan at mga binubuhat ng karisyuhan, mga tinatawag na kalipayan kalibutan, para deklarasyon ba, kadto kahit mga kariguan, o ngayon ng mga bisyo, mga kabuktuan, yan ang misyon ni Satanas. Para nga ikaw di ka mabalik doon ka sa Diyos. Di-discourage si Tim Pagto, sisigun kang waray kabuluhan. Di ba, makikita, tapos magbawali pa sa Satanas, sa kalibutan. Aton. Kita doon ni brother, kita doon na sister Rida. Di ba, so ganito, waray itong gamit kaya pagsilimba. Amo yung tuwali ni Satanas. Di ba? Kato pagkabuhali ni Satanas, wali ito. Dismari, iti pagto, pagkalagag, didismayahon ka, didiscourage ka. Tawad itong gamit, wala ito kabuluhan, mga kunag, babay pa ako. Ay, bisang pa daw ako inin, wala sourcing ba? Pero, tadong naman. Anong kaiba naman ito? Tadong naman. Satanas ka ito. Sa Biblia, obligasyon, ang pagsimba. Mas mo pa na pagsimba nga makasalanan, kay makasalanan nga di nagsisimba. Di ba? So, ang ito mga kabutuhan nga, kinahanglan si Jesus Christ, pag-ikmat ka mo, ang matibay ni 4, di ba na pag-ikmat kan paghirot ka mo, kay damo yan at mga mini, nga mga ngaral, mga mini, mga ministro, mga propeta, bisan diri mga propeta, mga tao kapaligiran, mga magwawali haim, mga siraulo yan, mga bunagin na yan, ganyan ang wali ni Satanas. Dapat ka ba ito? Yan ang wali ni Satanas. Pero kung ikaw anak ka sa Diyos, alam mo naman, yung kanyang pananalita ay hindi galing sa Diyos, hindi ka matatangay. Dahil ang ating paniniwala, ang salita ng Diyos ay magbibigay buhay na walang hanggan. Salit, ito nga dasig kita Ginoo pag-alagad. Pagpadayon pag-alagad. Pabayi, anay mo lang. Padayon hanggang wakas. Ikaw matatalwa. Salita ito nga, hatod kinabuhi, mag-ino-ino kita pagto pag-alagad. Kristohanon kita, di ka Kristohanon. Makasiring kita, dilanik hiton, kamulaanay. Yan, taktika ni Satanas. Pero kung ikaw, makabati ka mga tao sa Diyos magsamba, bakit ka kasimbahan, makikiktilusip ka, magdaday ka sa Diyos. Tungod kay ikaw na hadlok ang Ginoo, di mo yahimayaon, halaran ng simbahon ang atong Ginoo. Praise the Lord. Di ba karaan nga panahon? Damo nga mga panahon, nga naman nahitabo sa kalibutan, di ba? Pinanmatay ang tao sa karaan, ang kanuwi, ang Sodoma, ang panahon ng kan Moises, ang panahon ng pagpatayan ni ang Diyos, ang mga sundalo, habot ng dagat. Panahon dito bukit, pinamatay ang Diyos. Kung singon, marangay ng Ginoo, masina. Kung ikaw mag-alagad, di ka mag-alagad, yan na, this freedom. Di ka iperson ng Ginoo. Pero may dalati sa ringa, nabot ang panahon, na iya pag-iluwason, ang iya magkatawhan. Kung ay taguman ang kadaan ng panahon, ang pagkastigo ang Diyos sa mga diri magtotoo. Mabot ang panahon, nga ilo at parusahan ang mga hindi nagtalima ng mga salita ng ating Panginoon. Yan ay mga sinabi ng ating Panginoon. Samtang ang ating Panginoon ay pumunta rito sa mundo, siya ay nangaral. Ang sabi ng Panginoon, kailangan magsisi kayo at magbalik sa Panginoon. Magsisi kayo dahil mayroon kaparusahan na darating. Di ba kaparusahan? Parurusahan niya ang mga suwail,
At mga hindi nagtatalima, hindi nagsasamba sa Diyos, may banta ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, hindi yan nagsisinungaling. Totoo, mangyayari sa huling araw. Ang tanong, gusto ba natin masama tayo doon? Pagdating ng Panginoon, hayaan natin ang ating mga kapatiran, mga minamahal. Kung hindi sila magpaglingkod, patuloy sa paglilingkod. Dahil si Kristo lang ang buhay natin. Si Kristo lang ating pag-asa. Wala na tayo papupuntahan. Kung parurusahan ng Diyos ng mundo, parurusahan talaga. Amen. Salitang iba, hindi ba kapaniwala? Makarinig, tatawanan ka la, kayapirang ka la. Sos, buwa iton, amo at wali ni Satanas. Buwa iton, wali-wali hapalpit, dito tinuod. Yan ang wali ni Satanas. Nagpasabot. Ang nagawa sa di kaniyang baba, maraw kay Espiritu, mando ni Satanas. Yan tunay na mga lingkod ng Diyos nagsasalita lahat ng mga bagay na magagandang salita para sa mga tao na magmahal sa Diyos na nagbigay buhay, purihin siya, dakilain, pasalamatan, handugan ng magagandang mga handog sa ating Panginoon. Di ba yan? So yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ang baran ng Biblia, nag-aasoy sa atin. Nga kinahanglan maging alerta kita. Kaya nga tanan nga panahon, yung tanan nga mga tao na kagtuan, puro may pagtuo, may pag-angkot. Pero diri ang Diyos tanan na mamati. Diba? Juan chapter 9 verse 31, kung aton makikita, nga ang Diyos diri nan mamati han tao nga makasasala. Kung hinyo ang parasimba, nga nagtutuman han iya mga kasukuanan, iya pinagmamatian. Ini nga pulong pagsiringhan Diyos sa John chapter 9, hindi lahat pinakikinggan ng Diyos. Ibig sabihin, may tao na nananalangin sa Diyos, pero hindi ang Diyos nakikinig. We know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, he will be heard. Ito, hiya, pinamamatian. Sino pinamamatian? Ang nagsimba sa Diyos. Ngan nagbaya ang iya kasalanan. Pero kung nag-ampo, kay versikulo nito, nag-ampo sila sa Diyos. Kasi nga ni mga paragsugal, magdaw nga niya ako, Marcelo, nag-ampo sila. Pero ang Diyos diri ang mamati. Mga tao nga di nagalagan, nagahandog sin mga handog para sa Diyos. Na hindi tumatalikod ng kasalanan, ay ang Diyos hindi rin makikinig. Yan ang sabi ng Biblia. Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. Ang versikulo nga ang Diyos diri nan mamati ang iyong mga pag-ampo tungod ang iyong mga sala amo ang nakapatabon handamon ang Ginoo. Wow. Yan sabi ng Biblia. So kung ikaw manalangin, magampo ka, hindi ka pakikinggan. Bakit? Hindi ka sumunod sa mga tuntunin sa makatusan ng Panginoon na igalang, sambahin siya. Yan ang biblical na pagsasalita. Hindi yan akin, kundi banal na sa kasulatan ang ating binabasa. So, yan kinahanglan nga magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Dahil tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi magpapatuloy, magkakaroon sila ng walang hanggan kaparusahan. Kasi kung may parusa pala. Kaya mga tao ngayon, Christian man o di mga Christian, ay baluwalay na hira. Baluwalay simba-simbala. Pero kita, parang kita may tiarabot ng pagkutom. Diba? 2 Corinto, kapitulo 5, versikulo 10. Kita nga tanan, maatubang hapmanan ng Ginoo, mamaupay ka man nga tao, mamaraot ka man nga tao, kung may dakatinaguan nga sala, tanan, maatubang hapmanan ni Kristo. Kasi ngun may paghukom na naman. Di ba may paghukom ang Biblia? Now, kung itaton mga minahal, itaton mga kasangkayan, nga atong pabayan, nga diri natin hira, kasagdunan, itong may bantang Biblia.
ICT. Nga kung ano siya daw, nga tao, nga makasasala, nga diri kasagdunan, nga waray bumaya, hantirang mga sala. Kung iya mamatay, ikaw ang maatubang mabaton ang kamatayon, ang tao nga namatay, nga waray kasagdunan. Praise the Lord. Pero kung ang tao daw masagdunan, mawalihan, kung ano ang ibuhaton, nakabagtiya pero niya tumana, gawas na kamo ang paghukom. Waray na kamo labot ang iyang kamatayan. Kaya may dating evangelism preaching wali. Tumuod madiri, ang mahalaga, waray na kita para tunon. Ang mga tao, waray tumalikod sa kasalanan. Yan ay biblical, yan ay balaod na natin Ginoo. Salita mo ito nga, magpadayon kita. Ayaw kita kaguol. Ngayon tatabuyan ang panahon nga makalilisan. Kaya Biblia, damo ang matalikod. Praise the Lord, di ba? Ang Mateo 24:10, maabutan panahon, damo ang magluluya ang pagturo. Ngan damo ang magdududum tanay, ano sa kisa. Pero banta, high bowl, sering padatang Ginoo, chapter 5, 4-5, pagbantay ka mo. Kinahanglan magbantay, may warning ang Ginoo. Pagbantay nga, hindi ka mahulog ka kanal. Di ba? Hindi ka mahulog patisod ka. Kasi pagpadayon, kung may banta, warning ang Biblia, ayaw pagtalikod, sister, brother, ayaw. Kaya no, may the everlasting punishment ang mga hindi tumatalima ng katusan ng Panginoon. Ang nagpapatuloy sa katawiran at naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia, may eternal life, crown of life. Crown of life nga, kinabuhi, nga di ka nagkod. Waray na kamatayon. Pero yan na may kamatayon pa. Saan iti pag-asa, iti pagtuo, iti padayon, itong iyo na batunan. Nga pagkalagad natin. Ayaw natin ikalimti. Nga Kristo ang aton paglaon. Pag-asa kinabuhi. Bisan ang aton anong pahitagong kinabuhi. Mamatay man kita mabuhi, basta ka ng Ginoo na kita. Amen. May na kinatawag na everlasting punishment. Kung Ginoo ka. Pero kung mamatay ka, waray ka magtalikod, waray ka magsunod. Ang mga sugod Ginoo, mamatay ka. Sigurado ko, 100% everlasting punishment. Pero yan, nawaray pa ito. Pero may hula. Dadarating yung Panginoon na hahatol sa mundo sa lahat ng mga makasalanan at hindi nagbabago. Kailangan tayo ipagbago sa Panginoon. Amen. Yan ang sabi ng Biblia. So, magpatuloy hanggang wakas. Ano ang mangyari sa mundo? Patuloy sa pag-ibig ni Kristo. Patuloy sa pag-alaga. Huwag natin pakinggan ang mga narinig natin sa mga kapaligiran, mga taga-sibutan. Huwag tayo makinig sa kanila. Kung tayo makinig sa kanila, alam na natin yung kanilang mga sinasabi sa atin, yan ay mensahe ni Satanas nga ibinigay sa kanilang mga baba o mga pulong. Amo ito nga, kalibutan, may talaga taga-sulay. Amen? Ang taga-sulay, Satanas. Salit, anak na presensya Ginoo, magpadasigol kita pagsimba, pag-alagad, kay haranin it ating paglaon. Haranin ang Ginoo. Hayaan natin. Pero ayaw natin pabayin, ang natin mga minahal, mga everlasting punishment. Ito talaga, may nagod talaga hulang Biblia. Di ba Biblia, Revelation 22? Di ba basa nila? O sip? Pagpadayan daw, yung pagkamaw daw, yung padayan. Pagkabaraan, pagkabaraan. Kung gusto maging matuloy, padayan ka. Hadose, nagsingan atong Ginoong Kristo. Mabalik ka po. Mabalik ka po. Magdadarahan balo sa karos sa atin. So, mas maupay nga nawala kita Ginoo, may na kita everlasting. Kaya kung mawala kita Ginoo, namatay, ay tatakatuan. Everlasting punishment. Kaya ang buhat natin, nawala kita Ginoo, makasasala. Ato kita magkalayawan, ato kita mga kung ano mga kalimutan, usahay makikita natin, mas enjoy mga tao yan na. Isang Kristiyano na enjoy natin mga kalibayan. Pero di kita maarang, ito nga mga enjoy kalimutan, hatag ito ni Satanas para itong tao di rin mag-interes kapag-alagad ng pagsimba ng Ginoo. Di ba? Di ba, Blahin? Di ba? Pagkikita natin at kinabuhi.
Masyadatan mga pamilya, mga anak, ato hira kalipayan. Pero pag simba nila, simba. At enjoy hira. Ano ibig sabihin ito? Di ba kita kanirahin mga sinisiring nga mga financial para nga diri hira makalagad sa Diyos. Diri makig-join sa church. Magbubutan kalayawan. Pero sa iba sila kay among pagmamatay, wari na magkuno kita kakantuan, mali kita. Pag mamatay, may kita ito bangon. Amen, di ba? May kita ito bangon. Sa Daniel chapter 12 verse 2, di ba na saring? Nga kung ikaw namatay, mabanaw ka kung ay mabuhat, darahalog ka na. Pero kung ikaw namatay nga upay mabuhat para sa Diyos, mamatay ka, uputan mo upay nga buhat, sigurado kung nga may everlasting punishment. May parusa Biblia. Yan, itinuturo sa lahat ng mga ngaral sa Diyos. Pero di naman ang Diyos ang kaligtasan. Si Kristo lang ang kaligtasan. Dahil wala namang church nga, makuti dito nga namatay sa krus. Sasabihin naman ng iba naman, dito sa amin, dito totoo, ito ang kaligtasan. Hindi yan. Mga binilihan ng mga ngaral. Bakit sinasabi, ito ang katotohanan, kami ang kaligtasan? Sinungaling yan mga kapatid, yan ay kulto satanism. Bakit? Sinabi ko, ang church walang kaligtasan, si Kristo lang ang may kaligtasan. Di ba? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw siya, di ba? Nagpakasakit. Nagpakita niya, dako nga pagtagad, pagmahal sa tao. Yan ang kaligtasan ni Jesus Christ. No other name, under salvation, hay laraman ito na, naginhatag na kita maluwas. Hangaran ni Jesus Kristo, diri church. Kaya di ka ba magpamimbro, di ka maluwas. Kulto ito mga religious. Di ba na pagpagkong, kilo dito kulto. Tamay, sa pagwawali, patatamay ko yung kulto ito niya. Kaya no, kaya tira pagto, si Kristo, di man Diyos tao lang. Di ba? Diba nagtotoo na Kristo, dito anak ng Diyos, dito Diyos, iya propeta lang. Salita ito iba, si Kristo anak ng Diyos, si Kristo na nga Diyos, si Kristo ang dakila nga Diyos, nga manluwas. Itong doktrina pagtuha Biblia. Sa sabihin, pag-ingat, paghirot, kay bisan atong mga membro, tinatangay hit mga mali na pagturunan. Biblia, nagalangit nga sacrifice. Dili natin pagpangalagad para kita ng trigo. Iti ba, ginagamit nga ni Bagogtuan, Biblia na business. Iti ba, ginagamit sikta nga magyaman. Damot yaman yan na, milyonaryo. Damot sa mga milyonaryo, yan na, nga grupo. Pero langit, waray pulos, di na makakasulog. Tungkol kay milyonaryo na mahirap. Pero aton, tinubring, kita atong pagpangalagad. Voluntaryo, kay saring panmanan, Ginoo, kaya tado ako nga sinuhulan, ada kapag waray na babayaan niya anya pintayan. Versus pag sinuhulan salita aton suhol haginula. Amen. Salit pagpatuloy hanggang wakas. Amen. Ay maliligtas. Patuloy. Sabi ni Pablo, wag tayo sumama sa mga tumalikod. Pagkas daw magpatuloy tayo sa paglilingkod na mayroong pananampalataya at kayong lahat ay maliligtas. Praise the Lord! Kayong lahat maliligtas. Huwag kayo sumama sa mga tumalikod. Kasi maalam na natin, talikod. Hindi talikod nga. Talikod ba sa Panginoon? Hawakan, magpatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. So, ang salita ng Diyos ito ay konti lang, pero makalaman, may sulod. Makakaintindi kita ano tinuod nga pag-alaga. Madamo man maguti, kita Ginoo nakikita ang atong pagiguma. Dako hinduro, kaya nagmahal kitang Ginoo, diri ka. Dako kumilyonaryo, tungod la. Kang Kristo, pinubring ang pagpangalagad, may dako nga balos ganti atong Ginoo. Amen. Pero ayaw natin kalimti. Natin mga sulod pa rin malaya. Ako na ito magpadayon sa pangalagan para magkaluwas. Saan kami ito nga, na Biblia, nga nagsabi ni, magpatuloy kita sa paglingkod. Hanggang wakas, maligtas. Hayaan mo tumalikod. Hayaan mo wala na silang pag-ibig sa Panginoon. Patuloy lang tayo sa Panginoon. Na masaya, nagpupuri sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay maghantay sa atin. Tayong lahat ay dadalhin sa kanyang kalamitan. Pero mawala sa Panginoon, dadalhin doon sa pagkaparusahan na walang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, dalawa ang pupuntan
ng tao. Praise the Lord. Langit, impyerno. Impyerno, lang. Tanang butang ay larong ng langit. May da mga katapat, may da mga ginbutangan Diyos nga taghana nga matapos sa tanan. Diba? May tinikhangan, may katapusan. Amo to, but His God itong paraan nga sa Biblia. Salit abay sa dami isgutan ay kalimpig, magpatuloy hanggang sa wakas. Amen. Sabi ng Biblia, hayaan mo sila ng lamig, hayaan mo sila masakit, mamroblema sila. Ang importante tayo, nagpapatuloy na magbibigay ng kapuri at magandang mga handog, mga awit, mga pagsamba. Yan ang Diyos na lilipay at tutuwa sa kanyang mga anak na nagpupuri. Sabihin natin na tayo, ano man sabihin nila, huwag tayo makinig sa kanila. Patuloy lang tayo, malapit ang Panginoon. Malapit ang Panginoon, tayong lahat, papuri niya. Ang Diyos, hindi magsisinungaling. Mayroong ibang mga samahan, sikta, sabi nila dadating ang Panginoon. Ang Panginoon nandoon sa langit. Bakit mali naman yun. Dahil sabi ng Biblia, darating ako. This is on John chapter 14, 3, 4, babalik ako. Babalik ako. Kukuha ko ng tukang. Ipulong babalik at ito ikbaw. Buwa ito mas hindi na mabalik. Nadag ito. Ang ginawa nila maaari makuha. Kanan ngayon pagulong-pulong matoon. Pero pasidaan. Kala ito haton. Sa ating kalimpi, magpatuloy tayo sa paglilingkod at sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hayaan natin. Okay lang. Tayo mahirap. Kahit isang araw, isang beses tayo magpatuloy lang. Na tayo umiibig sa Diyos. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod. Kahit mayroong karamdaman, patuloy lang tayo. Ang Panginoon magbibigay ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Magpatuloy lang sa panalangin, magampo, tungod kahiya aton pag-asa. Kung kita nakambuaya, hiya mananambal, hiya aton Diyos nga dakila, hiya na panalipod, hiya tamurayaw, tanan, adahan natin ginawa. Salit, ang sa rin ko, nga kalibutan, nga may da Satanas, may da Diyos. Amen. May Diyos, may Satanas. Diba, amen? Salit, yung Satanas, may mga misahe. Sabi ko kanina, pag misahe gamit at mga tao, pag siya mga buwa ito, yan anak ni Satanas. Kaya ang pulong, nga wala ka muna pagsimba, yayak nun ito ni Satanas. Pero ang mga pulong, ang mga anak ng Diyos, simba tayo, sumunod tayo sa Panginoon, yan, tunay na galing sa Diyos, ang ating sinasalita, yan ay katotohanan. Sa Biblia, pag-aralan natin ang tunay at totoo natin na pananampalataya para natin malaman ang tunay at pag-ibig at paglingkod na ating dakila ng Panginoon. Salamat ng Panginoon ating Diyos. Hanggang dito lang, mga kapatid, mapulong ng Ginoo. O salamat padasig at mga tanan na magpadayon kita kapag tunay ng pagmahal ang Ginoo ang pagmahal o sa kapusan. Ayaw natin pabayi natin mga minamahal, mga kasangkayan, agapong gihapon natin na diri kapahamak sa bandahuling araw. Dakila ko Diyos, salamat Ginoo. Panahon kami nagasimba, naghatag kami din sa mga pahinundong sa kadasang kinabuhi. Kasi doon kami, may pagkukulang, linisan mo kami. Linisan Diyos, may mga sakit o karamdaman. Ikaw Diyos, magatambal. Diyos sa mga hak. Sabi ng pamilya, yung pastolado, sa kita Panginoon, ada sakit. Hino pa man Panginoon. Luwas sa ira, tinagihangar ni Kristo. The name of Jesus Christ. Makabaton sila ka, upay nga panlawas. Namun kinabuhi, magpadayon kami, maupay na mong kondisyon, mag-aampo, mag-alagad ay mo Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan, nga mong ginhimo, para lahi mo ang himaya, kanungganan ng Panginoon. In the name of Jesus Christ. Amen. Salamat, thank you Jesus. At ang balik ang